So, good day to everyone. My name is Luke San Andres from BSIT 210. Together with Juan Cortez, we are going to present our project submission of a website called My Home PH. So, this website is an e-commerce platform focused on modern constructions and interior materials such as WPC and UPVC products. So, yung main goal ng website is to provide customers with an easier and more convenient way to explore construction materials online. So, first, pag open ng website natin, ang unang makikita ng users is yung navigation bar sa pinakataas ng page. Dito makikita yung iba't ibang sections ng websites tulad ng home, about, contact, iba pang page na madaling ma-access ng users. So, nilagay namin ito para mas maging mabilis yung navigation ng users sa websites. So, yun. So, sinama rin namin dito yung logo at branding ng websites para mas maging recognizable at professional tignan yung platform namin. So, dito, which is yung hero section is siya yung unang nakikitang section sa website namin. Dito namin nilagay yung main introduction ng business together with featured visuals para mas maging attractive and engaging yung website. So, naglagay rin kami ng call to action buttons sa main page, sa home page for fast redirection sa iba't ibang section ng website. So like this explore products, mapupunta tayo sa product section. So, balik tayo sa home. So, pinakita rin natin dito yung featured products, where if we also press this, mapupunta rin tayo dun sa products. So this parts only resolves with naka-display lang dito yung mga important highlights ng websites para magkaroon agad ng preview yung users tungkol sa business at sa service na ina-offer nito. So, dito naman sa next section, which is yung parang about section lang ng homepage. So, para lang siyang short summarization ng about us. So, dito pinapakita lang yung their attributes and trustworthiness trustworthy capabilities ng company na pinoprovide nila. Like from quality products, modern design, trusted supplier, and easy communications. So, quick summarization lang din siya ng about us page. Parang ganun. So, dito, naka-YouTube embedded yung demo reel namin. And meron lang na short description sa gilid. For reading purposes. And meron din ditong call to action button where if we press this, mapupunta tayo sa about page. So let's get back. Then we also have these numbers that responses to their experience and attainment. So meron din kami dito na comments from their clients. We browse the internet just to provide these things. So, dito naman, sa Have a Project in Mind section, which is yung contact section lang din, together with footer. So, same lang din for call to action, pupunta tayo sa contact us. So, next is, dito naman tayo sa about page. So, yung about page is nagsiserve siya as the introduction ng client's company, at dito nakikita yung users yung background, mission at purpose ng business.
So sa unang section, small description and sentences for about us, explaining. Next is yung mission naman nila is to provide high quality, innovative, and affordable building and interior materials while delivering excellent customer service. So their missions, yung our visions, parang motives nila in their business. So tulad nung kanina, meron din comments. Their time chart, nalagay namin yung history nila, quick history, and then the owner ng business. So and lastly, dito sa pinakababang part ng website is nilagay namin yung yung information about the owner of the business, which is si Wildren Alfaro. So nilagay namin ito para mas maging personal at trustworthy yung website sa mga customers. Through this section, mas nakikilala ng users kung sino yung nasa likod ng business at mas nagkakaroon sila ng confidence at connection sa company. So this also helps build credibility, and yes. So overall, yung purpose ng about page is para mas makilala ng users ang My Home PH at maintindihan nila yung bakit sila trusted provider ng WPC at UPVC solutions. So next is sa contacts naman tayo. So in contact page is designed para mas mapadali yung communication between the customers and the business. Sa page na ito, makikita ng users yung important contact information tulad ng phone number, email, address, and yung business hours nila. So naka-embedded din dito yung social medias nila sa baba, and also their live location sa Google Maps. So sa page na to, pwede tayong mag-send ng inquiries, messages, and others. So naglagay rin kami ng contact form dito para mas convenient sa users na direktang mag-message through the websites without needing to open other applications. So pwede tayong mag-send dito ng let's say pangalan. Okay. So name, email address, then yung message, which is ito. So after sending the message, magna-notify siya na na-send na yung message. So yes. So ito, mga redirection lang siya ng social media accounts nila. So this one is for their Facebook page, Instagram, and so on. So at sa product page naman, makikita natin ang mga product natin, syempre. At pwede natin to filter kung gusto niya. Meron din sa taas, meron din dito sa gilid by category. Flooring, ceiling, wall panel, working naman lahat yan. Tapos meron din naman tayo price range. Kung mag-filter siya, kung hanggang kailangan gusto niyo 0 to 550, makikita niyo mga product na in between sa price range na nilagay mo. Meron din naman tayo sort by name, A to Z, price, low to high o high to low. Yung default, kung ano yung pinaka-latest na nilagay, doon ay yung pinakaunang lalabas. Ang sunod naman is, pwede man, pag pinindot natin, makikita natin yung product, image ng product, pangalan, description, yung mga material at mga description niya. Material, length, type, width, or ano man ba, makita natin ang price, at pwede tayo magdagdag kung ganong karami. Like, let's say, add to cart. Tapos, pag nag-add to cart ka, lalabas din ang product na in-add to cart mo sa cart mo. Tapos, bili pa tayo dagdag ng full decking para makita, bili tayo 5, add to cart, yan. Ngayon na okay ka na sa binili mo, buy now natin. Diyan makikita mo kung pick from store or delivered.
ang pipiliin natin is delivered at COD lang. COD lang ang nakalagay kasi ayun din sabi ng client na COD na lang kasi ayaw daw muna nila ng GCash. I-fill out na lang natin dito. Let's say, test muna. Test. Yan. Pag binaynaw mo, maghihintay ka lang, ayan, bibigyan ka ng resibo at pwede kang bumalik agad. Tapos, pagkatapos niyan, punta naman tayo sa admin dashboard. Sa admin dashboard naman, makikita natin dito ang admin dashboard. Andito ang mga makikita mo sa front page ng admin dashboard, ang total product, mga unread messages, pending orders, at total sold. Makikita natin sa pending orders, meron tayong number 1, ayun yung kakabay lang natin. Ang dito rin sa recent products, ito yung mga kakalagay mo na products na pwede mo i-delete or pakita mo yung mga overview nila, like yung stock, price, tas kung gusto mo mabilisan, pwede mo delete agad dito. Tas dito naman, yung add product, dito namin pwede maglagay ng mga product or pag may bagong product. Dito lang, fill out mo lang yan, nalagay mo yung URL ng image, tas i-add product mo yun, dadiretso agad din sa product page. All product naman, dito naman natin yung totally ma-edit natin mga product natin. If gusto mo, like, nagkamali ka sa pangalan, edit mo lang. Tapos ayan, pwede mo agad siya ibahin na pag save changes, babalik agad yan at mag-update agad ang backend namin. Tapos pwede ka rin mag-delete ng product para mas madali. Dito naman sa messages, maglagay tayo at like here, pag send message natin yan, dediretso yan sa lahat ng mga nilalagay ng mga client natin dito is dediretso sa admin dashboard. Yan. Tapos pwede natin mark read para makita natin kung basa na talaga. Tapos lalabas siya dito. Tapos pwede natin delete all para hindi siya makain sa database natin. Dito naman sa orders is, ito makikita natin, ito yung kakabili lang natin na 15 ceiling at 15 outdoor decking. Pwede natin i-confirm natin, tapos mark as complete pag na-receive ng customer. Tapos pag na-complete na yan, pag bumalik tayo sa dashboard, makikita natin yung total sold natin is nag-update. Ayun, nag-update. Tapos yung sa add product naman is punta lang tayo dito. Ito, may ginawa na ako dito na pang testing para ma-add product natin. Add product natin. Ayan. Tapos hintayin na lang natin dito. Ayun. Ito yung nilagay natin. Makita natin na mabilis siyang pumunta. At pwede rin natin ibahin yan. Kung pwede natin edit, like test, magiging test update. Pag sinave natin, mag-save din agad siya. Yan, nag-iiba rin siya. Sa admin dashboard, ito yung pinaka backend na pwede natin ibahin na hindi manual natin pupunta sa backend para mag-iba. Yun lang.